Kung ikaw paulit-ulit mong na-attract ay toxic na babae, para sa'yo tong video na to. What's up guys? Ito nga pala si Tio Bry, ang host ng Do You Think Podcast, ang podcast ng self-improvement. Kung ikaw naman gusto mo mag-improve ang buhay mo, mag-subscribe ka na dito sa channel para mag 100,000 subscribers na tayo. At meron din po tayong Spotify para mapakinggan nyo din sa kotse. I-rate nyo lang po yung podcast para makatulong din po sa algo. At maraming salamat sa Tritone Studios at Tritone Entertainment. Bro, bakit may lalaking habol ng habol pero puro sakit ang napupunta? At bakit may mga lalaking hindi humahabol pero inaalok ng respeto at pagmamahal ng mabubuting babae? Today, green flags ng mabubuting babae, red flags na dapat iwasan at paano maging lalaking natural na ina-attract ang mabuting babae. Hindi ito laro. Pamumuhay kasi ito. Hindi tricks or manipulation. Ito ay alignment over tactics. Ang good woman is equals to kind, accountable, may values, at may boundaries. Ikaw at siya parehong buo, hindi project, hindi pang-ayos ng butas sa loob. Ito na yung sinasabi kong buo siya, buo ikaw. Pag dumating kayo sa relationship, complementary ang tawag, hindi sa supplementary. Hindi kayo nag-expect na pasasayahin nyo ang isa't isa. Dahil alam nyo sa sarili nyo, masaya siya, magsasama kayo, mag-share lang kayo ng saya. Hindi nyo hahanapan yung isa't isa ng saya. Diba? Ngayon, alamin natin ang green flags ng mabuting babae. Number 1, ito yung tingnan mo. Consistent ba siya? Hindi ba siya paiba-iba? Yung tipong pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi lang siya sweet kapag okay yung mood niya. Diba? Natural naman na may mood ang babae. Kasi madami namang hormones yan, kailangan nating magpasensya. Pero alamin mo ring i-identify kung nagiging toxic na ba ito at hindi na nakakatulong sa mental health mo bilang lalaki or nagiging babae lang siya. So again, pakikinggan mo ang intuition mo dyan. Pakikinggan mo ang puso mo dyan. Kung nakakatulong ba siya sa'yo or nakakahila lang siya sa'yo pababa. Pangalawa, may boundaries na malinaw. Kaya niyang magsabi ng hindi and with respect, hindi pasigaw, hindi ka inaaway, hindi demeaning, at safety, di ba? Yung mga babaeng kaya niyang mag-communicate ng maayos na hindi na nangaaway, di ba? Hindi kailangan mag-result into demeaning you at pabababain ng pagkakalalaki mo at papahiyain ka and makes you feel less of a person, di ba? Number 3, may sarili siya dapat na buhay. Meron siyang work, meron siyang sariling creative projects, meron siyang friends, meron siyang faith. At siguraduhin mo yung 4 na to hindi magkilala. Joke lang. Diba? Yun, yung busy na babae. Diba? Yung busy na babae may sariling buhay at hindi kanya kailangan para kumpletohin ang buhay niya. Pero be mindful din. Hindi ko naman sinasabing yung hyper-independent na babae na hindi na kailangan ng lalaki. Mali naman yun. Hayaan mo na lang sila. Doon ka lang sa babaeng may sarili niyang buhay. Meaning, balanse ang buhay niya. Kailangan ka niya, matutulungan ka niya, pero at the same time, hindi nakadepende sa'yo ang kaligayahan niya at safety niya. Yun ang ibig kong sabihin. Number 4, yung kindness niya, tingnan mo, especially sa mga mahihinang tao. Doon sa mga taong who can't do anything for them. Tingnan mo, observe mo, paano siya sa waiter, paano siya sa mga pulube, paano siya sa guard, paano siya sa driver. Yan yung totoong kindness eh. Kahit sa lalaki, di ba? Diyan mo din titingnan kung paano niya tratuhin yung ibang taong hindi naman makakatulong or walang maiaambag sa buhay niya. Kung paano niya tratuhin. Kung tinatrato niya ba ito with respect and with kindness. Napaka-importante ng kindness sa panahon ngayon. Dahil napakarami ng taong parang unggoy na yung mga ugali nila. So, dapat tingnan nyo ng mabuti yung kindness ng isang babae. Honesty over image. Kayang umamin pag may mali. Hindi yung puro depensa. Hindi siya yung laging defensive mode. Nagkaroon na ba kayo ng jowang ganun? Yung tipong pag pinagsabihan mo, pak, may wall ka agad. Kasi ikaw naman kasi, ikaw no. Yung lahat na lang
Lahat na lang, kasalanan ng nasa paligid niya. Pero yung sarili niya, hindi niya kayang sisihin. Hindi sa tumatanggap ng mali niya. That's a big red flag, guys. Kasunod, respectful disagreement. Yung babaeng kayang makipag-usap ng hindi nanlalait or nananakot. Ito pinaka-red flag sa akin eh. Yung lagi na lang sasabihin na magbe-break, yung laging ginagamit yung salitang maghiwalay na tayo. Mga ganon, napakalaking red flag niyan, guys. Sa akin, kung sasabihin nila sa inyo, maghiwalay na lang tayo or mag-ano na lang tayo, sakyan nyo. Sabihin mo, di sige, kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Maghiwalay na nga lang tayo. Mag-agree ka sa kanya. Kasi yung ganyan, manipulation tactic ng babae yan. Yung sinasabi niya, maghiwalay na lang tayo. I-train nyo yung mga babae nyo to say what they want and then wag sila magsasalita ng mga bagay na hindi nila gusto. Especially pag kahit emotional sila. Nasa lalaki yan. Maniwala kayo. Number 7, financial responsibility. May basic budgeting. Yung hindi ka tinitingnan as walking wallet or walking ATM. Tingnan nyo siya kung paano kanya tatuhin. Kaya nga ako, importante sa lalaki ang nagpo-provide sa babae, especially on a first date, siya yung ikaw magbabayad. As much as possible, you will provide. And para sa akin, the woman should never pay for anything, especially pag partner ko. Pero sa akin, eto lang din, na-appreciate ko yung mga babaeng at least man lang nag-o-offer. Hindi ko naman sa pagbabayarin eh, pero at least man lang mag-offer humati. Kasi bakit? Ang tinitingnan ko dyan, breeding. Basic breeding ng babae. So siguraduhin mong, again, dito mo nakikita rin kung gold digger ba yung babae at pera lang ang habol sa'yo. Number 8, healthy ang communication niya. Nag-e-express siya ng needs, hindi puro hula at parinig. Kaya nga sa akin malaking turn off yung nagpaparinig sa Facebook, kasi to be honest, kung galit ka dun sa isang tao na yun, huwag ka na magparinig, idiretso mo dun sa tao na yun. Pwede mo naman siyang kausapin eh. Diba? So, importante ang babae na magaling at marunong mag-communicate. Diba? Number 9, meron siyang growth mindset. Yan yung babaeng open sa feedback, marunong mag-sorry, nagle-learn. Again, meron akong video about humility. Ayan, tingnan nyo na lang, diba? I-ano nyo dyan. Yun, makikita mo dun na gaano ka-importante ang humility at gaano ka-importante ang open ka sa feedback. Kasi pag open ka sa feedback, hindi ka mamaro na as if lahat alam mo na, madami kang natututunan. Pag madami kang natututunan, tumataas ang value mo. Pag mataas ang value mo, blessings, better relationships, money, opportunities, always follow. Itagaan nyo sa bato yan. Number 10, nako, napaka-importante dito sa panahon ngayon. Ito yung loyal. Sa wala ang audience. Ito yung hindi nagpe-flirt sa mga DMs para lang sa validation. Napakaraming babae ngayon na nakadepende na ang self-worth nila sa validation, sa like, sa comment, sa ano. Diba? Na kung ano-ano na lang ang pinopost, labas na yung kaluluwa nila, pinopost, tapos sasabihin nila para sa kanila, hindi daw yung para sa mga lalaki, pero conscious naman sila, tuwang-tuwa naman din sila sa mga likes at comments ng validation, external validation. Diba? Mahirap yan ganyang babae. Number 11, emotional regulation. May bad days, oo. Pero dapat yung babaeng marunong huminga at mag-time out. Yung alam niyang i-manage yung emotional state niya. Alam ko naman emotional ang mga babae, normal yan. Diba? Pero kahit papano may emotional management. Hindi siya nagpo-project ng trauma, hindi siya naninigaw, respectful pa rin kahit nagalit na sa'yo, respectful pa rin siya. Pwede naman mag-away normal naman yan eh. Pero just ensure na meron pa rin respect at nagkakaintindihan kayo na i-state niya. Number 12, values alignment. Kailangan siyempre align din sa values, no? May faith, may family, may vision. Kahit naman hindi 100% tugma eh. Pero dapat at least parehas kayo ng direksyon at pasok din siya sa lifestyle nyo or pasok kayo sa lifestyle ng isa't isa. Ngayon, ito yan. Ano nga ba yung mga micro-test na dapat nating gawin sa early dates? Paano niya ikwento ang ex niya? May respeto ba? Yan ang kailangang tingnan nyo.
maging mindful kayo. Kasi kung paano niya ikwento yung ex niya, ganyan din ang pagkukwento niya sa'yo. Lahat ba ng ex niya, kasalanan ng ex niya? Lahat ba ng ex niya, sinasabi niya, narcissist kasi? Lahat ng ex niya, kasalanan nila, pero never kasalanan niya? Nako, malaking red flag yan. Because whatever, kung anong na-attack ng babae or anong na-attack nating mga partners is a reflection of who we are. Naka-attract ka ng narc, pwedeng narc ka din, or mababa ang self-worth mo. Ganun lang kasimple yan. Diba? On time ba siya o laging crisis? Lagi na lang bang may problema? Lagi na lang bang paulit-ulit na may nangyayaring masama? Nagiging ano? Diba? Meron ngang rule, meron ngang law sa 48 laws of power. Diba? Sinasabi nila. Avoid the unhappy and the unlucky. Kasi on some part, may totoo yan eh. Yung lagi na lang pinapollow ng kabalasan, pinapollow ng iwasan mo na yun. Kasi yung energy nun nakakahawa. Magugulat ka na lang, ubus ka na. Ganun ka na din. So learn also to protect your energy. Diba? Wala namang masamang magbigay, wala namang masamang tumulong, pero learn to protect your energy and importante na meron tayong boundaries kung hanggang saan lang tayo tutulong. Yun lang. At delikado ba sa chismis? Kung puro chismis lang, ibang tao ang pinag-uusapan, napakalaking red flag din yan. Kasi low vibration ng chismis, to be honest. Ako sa isang lamesa, pag puro chismisan ang ginagawa, puro pag-uusap sa ibang tao, aalis ako sa lamesang yon. Gusto kong lamesang inuupuan, parang ganito ang usapan. Spiritual, bakasyon, business, self-improvement, paano kumita ng pera, yun ang mga gusto kong usapan sa lamesa ngayon. Yung mga ibang pangbulbul na usapan, wala na ako dyan. Tapos na ako dyan. Diba? At kung ganun ka, dyan ka lang, wala akong problema dyan, pero dito ako, hindi ako uupo dyan. Diba? At higit sa lahat, grateful ba siya? Ito ba yung babaeng marunong magpasalamat? Kasi yung babaeng marunong magpasalamat, grateful siya, hindi yan entitled. Hindi ka uubusin yan. At higit sa lahat, magiging grateful siya na kasama ka niya. Ngayon, ano nga ba yung mga red flags na dapat mong iwasan? Again, 12 din to. Diba? Sinabi ko na yung dapat. Ito, 12 rin to. Unang-una, yung may contempt na babae. Ito yung may panlalait. Yung kapag di tugma, minamaliit ka. Napakalaking red flag nun. Diba? Yung nilalait ka, pinapahiya ka sa mga kaibigan mo. Yan. Red flag yan. Number 2, mapalalaki to, mapababae. Diba? Love bombing, tapos biglang lamig. Diba? Ito yung inconsistent na babae. Yung sweet ngayon, mamaya hindi ka papansinin. Sweet ngayon, mamaya hindi ka papansinin. Diba? Wag mong yan, delikado to. Ito yung mga babaeng sprint sa simula, vanish sa dulo. Pattern yan, paniwala ka sa akin, patay ka dyan. Number 3, yung mga babaeng may chronic dishonesty, sinungaling, nako, sa akin, isang wala akong patawad dyan. Isang beses ka lang magsinungaling sa akin at hindi ka honest, nawawala na lang ako ng walang paalam. Ganun na yun sa akin. Hindi na ako nag-reply. Kasi sobrang mahal ko sarili ko, binavalue ko yung self-worth ko. I value my time, di ba? So I expect other people to value me too. Kung hindi nila ako binavalue, tatanggalin ko sila sa buhay ko. Ganun lang kasimple. So, ito yung mga babaeng white lies pa lang, bantayan mo na. Tingnan mo na yung mga white lies niya. Di ba? Number 4, yung manipulator. Tapos ng tetret lagi na maghihiwalay. Iwasan mo yan. Ito yung mga babaeng lagi nagsa-silent treatment para makuha niya yung gusto niya. Diba? Hindi yan love. Unfortunately. Huwag kayong mag-watch out kayo sa mga ganyang ugali. Delikado kayo dyan. Ito yung zero accountability na babae. Yung lahat na lang na ginawa, kasalanan ng ex, boss, mundo, gobyerno, kasalanan ng lahat na lang, pero never niyang kasalanan. Ito yung babaeng hindi nagte-take ng responsibility sa mga actions niyan. Delikado kayo dyan. Number 6, ito yung babaeng sobrang selosa. Normal naman, may cute kasi na selos aminin na natin. Kasi kung hindi ka naman magseselos kung hindi mo gusto yung tao. Pero yung sobrang toxic na selos na wala na sa lugar, tapos controlling na babae, ito yung iwasan nyo. Number 1 dyan, ayan na yun, madaming guilty dito. Phone check. Diba? Bawal lahat ng kaibigan. Diba? Mali yan. Napakalaking red flag yan. Diba? Kasi hindi yan security. Control yan.
Ang babaeng controlling, uubusin ka niyan. Mahihirapan ka niyan. Matotoxic ka niyan. Nakakapangit yan. Nakakapangit pa ng balat yan. Hindi ka aalago sa buhay. Mahihirapan ka. Diba? Yung security niya, issue niya yun. Dapat dinil niya yun bago siya pumasok sa relasyon nyo. Kaya nga importante, huwag kang si Captain Save a Ho. Diba? Hindi lahat mababago mo. Hindi lahat kailangan patunayan mo. Diba? Pwede ka naman kasing kumuha ng babae na maayos na siya. Diba? Na deserve mo. Pero kailangan maayos ka din. Paano mo nga makaka-attack na maayos na babae? Ikaw mismo supot ka. Diba? Ito number 7. Chaos as baseline. Ito yung laging nasa chaos. Laging nasa gulo. Laging puro drama. Laging emergency. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Again, you cannot save the world. You cannot save her. You can only save yourself. So ang ma-advise ko sa iyo, pag ganyan yung babae, lagi na lang gulo, laging drama, laging may emergency, pagod ka dyan. Yari ka dyan. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Misery yan. Diba? Number 8, yung financial recklessness. Yung utang ng utang, tapos flex ng flex sa life, walang plano, yung puro budol sa Shopee, puro TikTok shop, yun lang ang alam gawin, uubusin niya ng pera mo. Maniwala ka sa akin. Ang kailangan mong babae, yung matutulungan kanyang i-expand yung kingdom mo. Para sa akin yun ang Reyna eh. Yung kayang i-expand yung kingdom mo, yung inuuwi mong yaman, kaya niyang i-expand. Yun ang number 1 ng babae. Pag nakakita ka nun, hawakan mo na siya. Ito, secretive online life. Ito yung mga naka-private lahat pero active sa attention economy. Ayan na yung sinasabi natin na laging nagpo-post ng mga thirst trap, mga tapos ang daming tinatago, ang daming, tapos yung screen sa telepono, medyo, alam mo yung screen protector na hindi mo nakikita pag dito ka nakatingin, yung may tinatago, tapos laging ginaganon yung phone sa harapan mo. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero tingnan mo din, i-observe mo, and you have to really pay attention to that kind of woman. Number 10, ito yung boundary na sa akin, hindi ko talaga palalagpasin at dapat ikaw din. Dinidisrespect ang pamilya mo. Lalo na kung pamilya mo, hindi naman siya dinidisrespect. Diba? Maiintindihan ko kung dinidisrespect siya ng pamilya mo eh. Diba? Pero mas maganda yung kahit dinidisrespect siya ng pamilya mo, hindi niya dinidisrespect yung pamilya mo. That's a kind woman. Diba? Yun naman ang mas na-appreciate ko yung ganong babae. Diba? Ayusin mo yung boundaries, diba? Yung yung okay, yung outright insult. Diba? Okay yung may boundaries eh. Pero yung outright insult, ibang usapan na kasi yun eh. Diba? Yun nga yung sinasabi ko. Ako naiintindihan ko again, going back, yung kay Chloe, yung jowa ni Carlos Yulo. Na-meet ko na rin kasi siya. Mabait naman siya eh. Nakita ko yun, kaya yun lumaban dun sa nanay. Kasi sino ba unang gumawa ng trouble? Nanay niya, di ba? Sino bang unang nalait? Nanay niya. So boundaries lang yun, walang masama dun para sa akin. Hindi yun kawalan ng galang, di ba? Minsan may mga tao rin kasi kahit magulang mo pa, kailangan mong bigyan ng leksyon, kailangan mong gisingin, di ba? Para maging maayos sila. Number 11, ito yung babaeng walang kindness, yung cruelty sa mahihina. Kung kaya niyang manakit ng mas mahina, kaya kanya ring saktan. Diba? Yun ang tinitingnan ko. And then number 12, yung may substance abuse. Naku po. Diba? Yung untreated addiction. Habang di niya ito pinapagamot, hihilahin ka nun pababa. Maniwala ka. Again, goes back to the law, dun sa 48 laws of power, avoid the unhappy and the unlucky. Kasi eventually, ihilahin ka niyan, magugulat ka na lang, ubos ka na, nagugulat ka na lang, bagsak ka na din. Diba? Kakatulong mo sa kanya. Ngayon, eto naman yan, dito na naman tayo sa fun part. Anong lalaki ang ina-attract ng mabuting babae? Diba? Ito yung 12 traits niyan, practical. First is mission first, hindi ego first. May layunin sa buhay, di ba? Isulat mo yung 1-year mission mo, di ba? Magandang action to, di ba? About work, family, and faith. Pangalawa, integrity sa mga maliliit na bagay. Integrity, what is integrity?
It's what you're doing when no one is looking. Diba? Umuoo ka lang ba sa kaya mong tuparin? Diba? Sa akin, ito ang magandang action plan dyan. 2 promises per day lang ang tapusin mo. Diba? At least 2 promises per day. Yun lang ang gawin mo. Number 3, calm presence. Ito yung hindi ka dapat reactive. Marunong ka huminga bago ka mag-respond. Nagpo-pause ka muna. Hindi ka banat ng banat. Dada ka ng dada dyan para kang babae. Diba? Anong action nito? Yung tinuro ko. Again, 4 seconds inhale, 7 seconds hold, and then 8 seconds exhale sa bibig. Diba? 3 times a day para maging kalmado ang nervous system mo lagi. Number 4, yung may boundaries pero may warmth. Diba? Sabi nga ng tatay ko, natutunan ko sa kanya lagi, always be loving but be firm. Diba? Hindi ka pwede ngayon pero eto yung better time na pwede ako. Diba? Anong action plan na pwede mong gawin dito? I-block mo yung mga focus hours mo. Alam nyo na yun, di ba? Mga focus hours, research nyo. Di ba? Tapos once a week, ilagay nyo yung date night mo. Maglagay ka na ng date night lagi sa kalendaryo mo. Di ba? Number 5, lalaki ka dapat may clear leadership, hindi bossy. Kasi ang lalaki, alpha ko, bossy, hindi. Meron kang ginagawa niyan, meron kang energy, may alpha energy na hindi mo kailangan maging aggressive para sundin ka ng babae. Paano mo nagagawa to? Kailangan mo maglatag ng options. Marunong ka magdesisyon. Open ka sa input niya. Di ba? Anong action plan na maganda dito? Planuhin mo yung logistics ng next date mo. From point A to point B, dapat ka nakaplano mo. Number 6, emotional literacy. Ito yung lalaking kilala ang sarili, takot siya, galit, pagod, at papaano mag-self-regulate. Diba? Kilala niya yung sarili niya in despite nung ganon, nung takot, galit, pagod. Diba? Anong action plan dito? Magkaroon ka ng 5-minute nightly journal. Magsulat ka ng mga bagay. Mag-journaling ka. I-research nyo yung journaling na yan. Number 7, yung lalaking may spiritual grounding. Ito yung lalaking nagsisimba, may takot sa Diyos, may panalangin, may konsensya. Not necessarily magsimba. Kung hindi ka na magsisimba, okay lang. You can go into, like ako, I always do my morning meditations, pagising ko. I go for walks. Kumbaga, araw-araw pinapasalamatan ko si God. And I know I am connected with God kahit hindi ako nagsisimba, and I feel His presence every day in my life. Yun. Sa akin, anong magandang action nito? Meditation kada umaga, di ba? Short prayer, or even start with 10-minute meditation every day pagising mo. Malaking tulong yan, maniwala ka sa akin. Ang dami ko ng clients na nagsasabi, pinagawa ko to, pero grabe yung shift sa buhay nila. Di ba? Kaya speaking of clients, ang sa akin, open ako for coaching. Di ba? Via Google Meet, 1.5 hour po ito. Mag-uusap tayo via Google Meet. Kahit ano, pwede natin pag-usapan about sa buhay mo. Tutulungan kitang umalagwa sa buhay. Kailangan mo lang mag-email sa tiobrightv@gmail.com. Diba? Again, hindi po ito libre. Para lang po ito sa mga seryoso at hindi po ito para sa lahat. Kung wala ka pa namang budget, okay lang. Meron pa rin po tayong free content dyan. So moving on, ang kasunod natin is siyempre yung marunong ng financial stewardship. Marunong ka dapat mag-budget, savings, at meron kang simple na plano. Diba? Ano bang action plan? Alam nyo ba yung 20% rule? Diba? Ang 20% rule na 20% dapat nasisave mo. Diba? Over sa mga utang mo. Diba? Bayaran mo na yung mga utang mo. Maganda nga, 0 utang ka. Kung may utang ka man, healthy debt naman, like for business. Diba? Dapat ganon. Ang utang ginagamit sa business. Hindi yan ginagamit pambili ng bagong TV. Ha? Lagi nyo tatandaan yan. Number 9, ito yung lalaking may health discipline. Ito yung maayos yung tulog, maayos yung kain, malakas. Hindi yung puro aesthetics lang. Anong action plan dito? Napakasimple. 3 workouts a week and then morning sun sa umaga. Napaka-importante yan. Nagpapaaraw ka sa umaga. Diba? Number 10, ito yung respectful tsaka honest na lalaki.
Ito yung diretsong totoo. Hindi sa brutal, hindi rin paasa. Di ba? Ano ba ang action plan nito? Magsalita ka lang everyday ng isang katotohanan. One sentence truth. Di ba? Yung diretso. Yung speaking your truth. Na hindi ka natatakot na ma-judge or ma-invalidate ng mga tao. But speak your truth. Number 11, brotherhood. Di ba? Yung accountability. May kuya ka and tropa na pwedeng magsabi ng totoo sa'yo. Dapat kaya importante yung circle na sinasamahan mo. Yung sinasamahan mo may mga pangarap sa buhay. At sa mga sinasamahan mo, ikaw ang pinakakulelat kasi matututo ka sa kanila. It's only a matter of time bago maging katulad ka nila. Diba? Anong action plan nito? Weekly check-in with them for at least 20 minutes. Pwedeng online, pwedeng chat, pwedeng phone call. Bahala ka or magkita kayo, magkape kayo. Number 12. Pinakahuli, service heart. Kailangan marunong kang magbigay ng walang kapalit. Diba? Anong action plan dito? Again, yung hidden act na sinabi ko. Yung walang post, yung wala kang ginagawa, wala kang sinasabi. Ang mabuting babae, hindi mo hinuhuli. Inaanyayahan mo sa mundong binubuo mo ng may integridad. Diba? Ano nga ba ang dating pace and filters para di makapasok sa gulo? Number 1, slow dating rules, walang exclusive agad. Kilalanin mo muna siya. Diba? Huwag mo naman bembangin kagad. Kilalanin mo muna yung pattern niya. Hindi lang yung puro kwento lang kayo, kwento. Diba? Get to know each other. Diba? Tingnan mo yung 3F's filter niya. Ano yung 3F? Faith, family, future. Pareho ba kayo ng direksyon? Nagmamatch ba yung mga values nyo? Pasok ba kayo sa lifestyle ng isa't isa? Diba? Number 3, ito yung VVL funnel. Values, vibe, logistics. In that order. Diba? Kapag may red flags, maaga ka na umalis with respect at walang drama. Pwede ka namang umexit ng with respect eh. Diba? So ako ngayon, again, ito ngayon yung huli nating 7-day challenge na ginagawa natin. 7-day upgrade plan para mag-attack ng mabuti. Ilalagay ko rin to sa pin comment sa baba. Day 1, write your mission. 1 page. Diba? Day 2, yung budget mo, isulat mo. Yung bills audit mo, yung align sa mission mo. Isulat mo yung gastos mo everyday. Magkano dapat ang budget mo? Ayusin mo yung budgeting mo. Day 3, 4-7-8 breathing. Again, ulitin ko. 4 seconds inhale sa ilong, 7 seconds hold, 8 seconds buga. Diba? 3 times mo siya gawin, 3 sets, and then go for a 10-minute walk. It's either umaga or gabi. Bahala ka na. Day 4, clean mo yung space mo. Linisin mo yung kwarto mo, yung desk mo, yung kotse mo, yung mga resibo, itapon mo na yan, di ba? Siguraduhin mo maaliwalas yung kotse mo. Kasi pag malinis ang kotse, maayos ang bahay, maayos ang kwarto, maayos ang pag-iisip, di ba? Day 5, plan and lead one meaningful date. Clear time and clear place. Day 6, hidden service plus gratitude list. 5 items, 5 things you're grateful for, tsaka gumawa ka ng hidden service na hindi mo na kailangan i-announce sa mundo. Day 7, always have a silent prayer, 30 minutes. Kahit once a week or kung magagawa mong daily, mas maganda. Tanungin mo, Lord, gawin mong marangal ang puso ko. Diba? Ngayon, do you think babae lang ba talaga ang problema o identity mo pa ang dapat buuin? Kasi kapag misyon, integridad at kapayapaan ang dala mo, hindi ka na maghahanap ng mabuting babae. Kayo na ang magkikita sa gitna. Kung may natutunan ka, i-share mo to sa kapatid mong gusto nang tuminong sa pag-ibig. Kita-kits sa susunod, mga nanonood na Do You Think? Diba? At kung nagustuhan mo naman tong content na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Tulungan mo mag 100,000 to para mas madami pa tayong matulungang tao. Diba? Itong subscribers, itong channel na to. Follow mo rin ako sa Spotify para mapakinggan mo rin sa kotse. Maraming salamat nga pala sa Tritone Studios at Tritone Entertainment. Ito nga pala si Tio Bry, ang host ng Do You Think Podcast. See you on the next episode.